Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Cardano. Kung saan ang sabi po rito ay data shows 23% of Cardano holders have not sold a single ADA in 5 years. Kaya yan. Ayon po sa isang datos ay nagpapakita po na nasa 23% daw po ng mga Cardano holders ang hindi pa nagbebenta ng kanilang hawak na ADA tokens. Ayan, at yan po ay kanilang hinahawakan ng umaabot na po ng 5 taon. Kaya yan, mga long-term holder po talaga ang mga ito. Kaya yan, bago po na tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Sabi po rito ay on-chain data reveals that Cardano has a robust investor community with a significant size of holdings unmoved in 5 years. Kaya ayan. Ganyan po yung talagang katindi yung mga investor or community investor ni Cardano. Ayan, sapagkat meron po silang malaking hawak na ADA tokens na hindi po nila ito ginagalaw nitong nakalipas na 5 taon. Ayan, cryptocurrency industry is rife with investors and traders chasing the latest shiny thing, seeking opportunities to grow their investment on a whim. However, some investors believe in high conviction and long-term plays as evidenced by recent on-chain data on the Cardano blockchain network. Kaya ayan, meron po mga investors na talagang mas naniniwala sila na sa pamamagitan po ng paglo-long term hold sa mga cryptocurrencies katulad po ni Cardano ay mas malaki po yung maibibigay nitong balik or kita. Ayan, at ako po ay isang ayon dyan. Yan, mga long term holder talaga yung mga kumikita ng malalaki. Kaya dapat kung gusto natin kumita ng malaki ay dapat maging long-term holder na rin po tayo. According to Into the Block data, around 23% of Cardano holders have held the cryptocurrency for at least 5 years. During this period, the price of ADA went from 0.04 to nearly $3 and has since declined to around 0.53 where it is trading at the time of writing. Kaya yan. Yan pong muli, nasa 23% ng mga Cardano holders ang patuloy na naka-hold dito kay Cardano ng at least 5 years. Kaya yan, yan sa mga taong ito, yan ay dito po gumalaw si Cardano mula sa kanyang napakababang presyo noon na nasa 4 cents lamang, 0.04, at sumabog po ito sa mataas na presyo na $3. Ngunit yan, nagkaroon po ito ng price decline at sa ngayon ay naglalaro po ang kanyang presyo sa $0.53. Kaya yan, kung pag yung mga 23% na Cardano holders dito ay kung pag nakabili po sila rito sa 4 cents or 0.04, tapos sabihin natin na hindi po sila nakapag-take profit dito sa $3, ngayon ay malaki pa rin yung kanilang kita. Kasi biruin mo naman 0.04 to 0.53. Napakalaki pong gain yan. Into the Block, 23% of Cardano holders have held their ADA for more than 5 years. Ayan. May chart po rito. The strong willingness to keep hold of their ADA coins through the ups and downs suggests that investors controlling these positions expect prices to go higher. Kaya yan po yung talagang dahilan kung bakit yung mga investors are nag-hold yan ng long term. Yan, hinuhold po nila ng long term ang kanilang digital asset dahil sa kanilang paniniwala na sa hinaharap ay ito ay magpapakita or maglalabas or magbibigay ng mas malaking kita. Kaya ganun po yung pananaw ng mga holders ngayon dito kay Cardano. Kaya patuloy lamang po sila sa pag-hold nito.
However, some commentators have argued that a portion of the holdings may also be attributed to lost cryptocurrency private keys, as well as the amount of ADA held by the Cardano Foundation, which oversees the development of the network. Kaya yan, may mga ilang commentators daw ang nagsasabi na yung mga ilan sa mga holders na ito ay malamang ay mga holders na nawala yung kanilang private keys. At maliban po rito ay yung hawak ng Cardano Foundation na kanilang ADA. Kaya yan, Cardano attracts investors during the bear market. Another key takeaway from the recent on-chain metrics is that Cardano potentially onboarded a new class of investors during the recent bear market. Kaya yan, itong nakalipas daw na nakaranas ng pagbagsak or bear market, ang Cardano ay nakatrack daw po si Cardano ng mga bagong investors. The data reveals that 16% of ADA holders have not sold their assets since acquiring them within the past 18 to 24 months. Investors in this class hold around 5.1 billion coins and remain unmoved by the surge in ADA price throughout 2023. Kaya yan, ito po yung mga bagong pasok na mga investors. Yan, 16% daw po sa mga ito ay hindi pa nagbebenta na ng kanilang Cardano tokens. Yan, sila po ay nag-hold na ng 18 to 24 months. Yan. At yung kanilang ADA tokens ay umaabot po sa 5.1 billion coins. Ayan, it is noteworthy that the reported HODL culture among Cardano investors is also buoyed by the availability of native ADA staking on the network. Users can earn around 6 to 8% per annum through ADA staking and may choose to accumulate their rewards before they can sell them for much higher in a bull market. Kaya yan daw po yung isang posibleng dahilan ng mga holder ni Cardano. Yung kanilang staking. Maganda po kasi yung kanilang binibigay na reward. Ayan, nasa 6 to 8% per annum. Ayan, masasabi kong okay na rin po yan. Mataas po yan. Kaya mukhang yan na rin po yung dahilan kung bakit yung mga holders ni Cardano ay patuloy po silang nag-hold. Meanwhile, the advent of decentralized finance or DeFi applications on Cardano also creates more utility for ADA and provides additional avenues for users to maximize their investments. At the time of writing, Cardano is trading at 0.53, recording a 10% gain in the past 24 hours. Kaya yan pong muli, 23% daw sa mga Cardano holders ang hindi pa nagbebenta ng kanilang mga ADA, yung kanilang mga hawak or hold na ADA, ayan, nitong nakalipas na 5 taon. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.